Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Yung mga pinagyayabang ng mga DDS na accomplishment ni Duterte, legacy ni Duterte, wala. Idininay nila. Idininay nila. Ay di ba yun ang pinagyayabang ng mga DDS? Ang galing daw ng Tatay Digong nila. Ano? Talagang ano daw, matapang ang Tatay Digong nila. Kung ano ang sinasabi niya, ginagawa niya talaga. Hindi natatakot si Tatay Digong nila. Ha? Yung sinabi daw ni Tatay Digong nila na maraming mamamatay, Hindi alam nyo? Doon sa depensa ni Kaufman, dininay niya. Hindi naman ganun karami ang napatay. Sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, pinabulaanan ng depensa ang mga paratang ng prosekusyon. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ang mga kontrobersyal na talumpati ng dating Pangulo ay hindi utos na pumatay kundi mga pampulitikang hyperbole at blaster o matapang na pananalita lamang. Binigyang diin ng depensa na bigo ang prosekusyon na magpakita ng causal nexus, unang direktang ugnayan sa pagitan ng mga salita ni Duterte at ng 49 na insidente ng pagpatay na nakasaad sa mga sakdal. Anya, walang smoking gun o matibay na ebidensya na magpapatunay na may isang partikular na individual na nakatanggap ng direktang utos mula sa dating Pangulo upang pumatay. He would proceed to speak at length, sometimes for an hour or more, in his own uniquely colourful and crusty language, exposing his homespun theories on crime control, swearing a bit here, boasting a bit there, and generally delivering a speech more akin to Finnegan's Wake than a Gettysburg Address. That does not suggest crafty design, hinted at by Mr. Jeremy, quite the opposite. Mr. Jeremy's resort to the say one thing, mean another thing theory is complete supposition. It is not a legitimate argument, because it implies that one cannot rely on anything coming out of Mr. Duterte's mouth. And that does not help the case for the prosecution at all. Sa 20 talumpati na ginamit ng prosekusyon, 10 rito ay naglalaman ng malinaw na tagubilin sa mga pulis na gumamit lamang ng dahas kung ang kanilang buhay ay nasa panganib o bilang lawful self-defense. But if you do your duty, do not worry about cases. I'll protect you. Believe me. That's why I will protect them. And if there's somebody who will go to jail, it's me. I will assume full legal responsibility. Now let's have a look at the exonerating element, which comes right underneath the allegedly incriminating element. He said, just do it right. We have our trainings that you can only kill if your life is in danger. And you are there performing the duty of a law enforcer. That's about it. At hindi naman totoo na inorder ni Duterte yung mga pagpatay. Ay di ba dati, ang pinagmamalaki ni Duterte, at saka ng mga DDS, sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, naging safe ang Pilipinas kasi maraming namatay na mga adik, maraming namatay na mga kriminal. Yun ang pinakamagandang accomplishment daw ni Duterte. In the crawler, yung sa TV, yung tumatakbo, sa CNN, pati BBC since yesterday, said that Duterte admits killing or shooting the criminals. Hindi sila nagkamali. Papatayin ko talaga magagawa. My campaign against drug will not stop until the end of my term. That would be 6 years from now. Until the last pusher and the last drug lord are... Ngayon, hindi na inamin yun ni Kaufman eh. Hindi niya na inamin yun. Ang sinabi niya, walang order si Duterte. Kung may nangyari man ng mga pagpatay, hindi niya inorder yun. Imagine niyo yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang tagal-tagal na pinagmamalaki ni Duterte yon. Ang sabi ni Duterte, di ba? Oo, inorder ko yon.
Para kanino? Para sa akin? Hindi. Para yun sa Pilipinas. Palagay na natin totoo yung sinabi. Palagay na natin totoo yung sinabi ng human rights. Na sino nakinabang yan? Ako. Ako ang nakinabang. Pamilya ko. Nakinabang sila dyan sa ng mga patay na yan. Sino? Sino nakinabang? Kayo, ang anak ninyo, ang bayan natin, ang nakinabang. Para yun sa Pilipinas. Kaya ako ginawa yun. Kung ngayon, tinanggap niya pa ba yun? Hindi na. Dininay niya na yun. Akala ko ba papanindigan niya yon? Ay, di ba? Lahat ng sinasabi niya, kahit doon sa Quadcom. Oo. Yung mga pulis na gumawa nun, huwag kayong mag-alala, sagot ko kayo. Eh ngayon, ang sinabi ni Duterte, baliktad eh. Ang sabi ni Duterte, yung ginawa ng mga pulis, hindi ko, kung may ginawa silang mali, hindi ko nag-order yun. Bahala na sila doon. Wala naman akong sinabi sa kanila na gayon ang gawin nila. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, yung mayabang na projection ni Duterte, yung pinoproject niya ang sarili niya na mayabang, na kung ano yung mga sinabi niya, gagawin niya, lahat yun dininay. Ang depensa actually ni Kaufman, hindi totoo na may order siya. Yung mga nangyaring patayan, hindi niya inorder yon. Isolated case yun, random lang yon. May mga pulis lang na gumawa nun, pero hindi niya gawa yon. Ha? At kukunti lang naman ang mga napatay diyan. Ay kabaliktaran ng pinagmamalaki ng mga DDS sa ni Duterte. 'Di ba? Pinagmamalaki dati yan ni Duterte. Ang legacy ko, maraming napatay. Mga kriminal, mga involved sa drugs. Hindi ko dinidina yon, totoo yon. Bakit ko ginawa yon? Para sa bayan. O ngayon, wala. Lahat yun dininay ngayon. Lahat niya dininay yun ngayon. Yun ang pinakadepensa actually ni Kaufman, kabaliktaran. Ano ang pinakadepensa ni Kaufman? Wala naman, hindi naman tinarget ang civilian population. Kunti lang naman ang napatay. Pangalawa, nangyari ang lahat ng yon, hindi planado yon. Hindi yun plano ng gobyerno. Kung may nangyaring mga pagpatay, kagagawa ng mga pulis yun. Si Duterte, yung mga sinabi niyang pagpatay, niya lang yon, hyperbole lang yon. Parang ganun lang talaga siya magsalita. Pero hindi niya naman yun. Akala ko ba, papanindigan niya, di ba, ang sinasabi ni Duterte, papanindigan ko yan. Kung ano man nangyari sa administrasyon ko, legacy ko yan. Proud ako dyan. Bakit hindi na ganun? Bakit hindi na ganun ang depensa? Di ba? Di ba ang dating bukang bibig niya? Gawin nyo na ang gusto nyong gawin sa akin. Kung ano man ang nangyari sa panahon ko, pananagutan ko yan. Bakit wala? Dininay na ngayon. Ito mga kabunyog, mga kababayan? Nakakahiya ang depensa. Ang mga pinagyabang ni Duterte na accomplishment nila, na legacy, lahat yon dininay ni Kaufman. Kahit yung sinasabing sagot niya, ang sabi ni Duterte, ay yung mga pulis na gumawa niyan o kung sino mang gumawa niyan, bahala sila. Hindi ko naman yan in-order eh. O nasaan na ngayon yung pinagyayabang ng mga DDS na magaling talaga si Tatay Digong? Hindi natatakot, matapang. Unahin natin ito mga kabunyog, mga kababayan. Unahin natin itong tungkol sa, di ba, ang unang sinasabi ni Duterte noon ng mga DDS, ang pinaka-legacy ni Duterte sa Pilipinas, nilinis niya ang Pilipinas sa mga kriminal. Mga illegal na droga, nilinis ang Pilipinas. Maraming napatay, totoo yan. Pero naging safe naman ang Pilipinas. At yun ang pinagmamalaki ni Duterte na legacy niya, sabi niya. Ang nagawa niya para sa Pilipinas, para hindi niya yan ginawa para sa kanya o sa pamilya niya, para yan sa mga kabataan. Yan yung legacy niya daw. Ang iiwan niyang legacy, nilinis niya ang Pilipinas. O ngayon, bakit dun sa depensa, hindi na ganun ang sinabi?
Yan daw mga nangyari na yan ng mga pagpatay, isolated case yan, random yan. Hindi naman yan policy ng gobyerno. Hindi naman yan hindi naman yan patakaran ng gobyerno. Ano yan? Isolated case yan. Wala namang common plan. Hindi naman planado ang lahat ng yan. Anong klase yan? Ha? Anong klase yan? Magaling si Duterte, magaling ang mga DDS kung papanindigan nila ang ginawa nila. Bakit hindi nila pinanindigan? Hininay nila. Akala ko ba tama ang ginawa nila? Akala ko ba magaling ang Tatay Digong nila? Akala ko ba magaling ang mga DDS? Bakit deny? Kung magaling kayo, ipagmamalaki nyo yung accomplishment nyo. Legacy ka mo eh. Ha? Ang ginawa ni Kaufman na depensa, denial, dininay. Oh, sabi niya, wala namang common design, wala namang common plan, hindi naman planado yan. Ha? Yang mga nangyari na yan, isolated case yan, random lang yan. Hindi ganon. Ang pinagmamalaki niya ni Duterte, sabi ni Duterte, oo, maraming pagpatay ang nangyari sa panahon ko, pero proud ako dyan kasi legacy ko yan. Ginawa ko yan para sa akin, para sa pamilya ko. Hindi, para yan sa bansa. Para malinis ang bansa sa mga kriminal. Nasaan na yun? Ha? Wala. Kung talagang magaling ka at sa tingin mo yan talaga yung legacy mo, magiging proud ka dyan. Ipag-ano mo yan. Ha? Sasabihin mo, oh, okay. Oh, so ngayon, ano ngayon? Yan yung legacy ko at proud ako dyan. Oh, kung hindi kayo kumbinsido dyan, nasa sa inyo yan. Pero ako, aalis ako. Kung nakulong man ako ngayon sa dahig, papanagutan ko to. Basta ako, nagawa ko ang para sa bayan ko. Di ba ganon? Di ba ganon? Ay bakit iba na? Wala. Kaya ang unang ginawa nila na depensa, dininay nila na ang pinaka-legacy ni Duterte, lininis ng mga kriminal at mga adik ang Pilipinas. Wala na 'yun. Ang sinasabi na ngayon ni Kaufman, wala namang isolated case lang yung mga pagpatay na 'yon. At saka hindi na daw 'yun policy ng gobyerno. Wala namang design, walang common plan. Oh, so ibig sabihin pala, ang mga nangyari na 'yon, parang random lang. Ha? Akala ko, alam nyo, nung dati yan yung paulit-ulit na sinasabi ng mga DDS eh. Oh, sabi ng mga DDS, proud kami sa kay Tatay Digong namin kasi ang pinaka-legacy niya, ginawa niyang safe ang bansa natin. Oh, bakit ngayon hindi na nila sinasabi yun? Ha? Actually, ang nagsabi pa nga ng ganun yung prosecutor eh. Sabi ni Prosecutor Julia Nichols, ang totoo, si Duterte ay proud sa mga pagpatay na nangyari. Si Duterte ay proud na yun ang kanyang legacy. At proud siya na nalinis niya daw ang bansa sa mga kriminal. Yun yung sinasabi ni Duterte. Ngayon hindi na ganun. Dininay niya na yun. Ha? Kaya hindi mo na maintindihan ng mga DDS eh. Dati yun yung kanilang bukang bibig. Pero pagdating dun sa International Criminal Court, wala na, hindi na ganun. Dinideny na ni Kaufman. Ha? Mga kabunyog, dinideny na ni Kaufman. Hindi naman daw yun. Yung mga killings na yun, hindi yun policy ni Duterte. Hindi niya yun policy. At hindi yun common plan. Hindi, sabi, kung titingnan yung mga kabunyog, mga kababayan, pinaniwala ang mga DDS na yun ang pinaka-legacy tapos pagdating sa ICC, i-deny? Bakit i-deny na pagdating sa ICC? Ay kasi alam nila na mali yung ginawa nila. Alam nila na kriminal yung ginawa nila. Sabi nga ng the end does not justify the means. Kahit sabihin mo pa, okay, sasabihin mo maganda yung legacy mo, at sasabihin mo yung mga pagpatay na nangyari, hindi ka nahihiya nun. Proud ka kasi nalinis mo ang bansa. O di dapat tanggapin mo yon at maging proud ka, panindigan mo yon. Tama lang yon. Pananagutan ko yon. Hindi naman ganun ang sinabi ni Duterte. Hindi ganun. At hindi rin ganun ang sinabi ni Kaufman na depensa niya.
So anong nangyari? Wala. Yung pinagmamalaki ni Duterte at ng mga DDS, legacy nila, dininay ni Kaufman. Yan ang malinaw. O yan. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.